Magandang umaga mga utol. Dito tayo ngayon sa Japan para sa ating 1 week na bakasyon. Samahan nyo ako mamaya, mag-iikot tayo sa Akihabara. Saka sa kung saan man tayo mapadpad. Hanap tayo ng mga pwedeng pasyalan na hindi normal na pinupuntahan ng mga turista dito. So ito, sarap ako ng Family Mart. Bridgeway siya, papunta doon sa MRT. Typical na araw ng mga Japanese, maaga sila pumasok. May mga nagbabike, may mga naglalakad. Pakita ko lang sa inyo. So mula dito sa kinakatayuan natin, sinisipan na ako, lamig. Ayun yung kalsada. Patungo doon sa MRT. Yan yung may Don Quixote. Ayan sa baba. Then doon yung JR line. So mamaya doon tayo sasakay papuntang Akihabara. Pwede tayo Ueno. Sa mga pwede pa natin punta. So makita nyo, lahat sila nagmamadali maglakad. Kasi yung train dito, pag na-miss out mo, matagal ka na naman maghihintay. Or yung bus mo, reschedule. So yung iba sa kanila, estudyante, yung iba, karamihan, employee na papasok. Ano, si Kuya nagka-carwash nung auto niya. Pinupunasan niya. Siyempre para pogi. Lamig na rin ang mga tao. Pero syempre pag lokal ka na dito, normal na lang. Ayan si Adam, bilis maglakad doon. And yung mga nakabike na yun, sila yung mga nagga-guide dun sa mga tao. Parang katumba sa atin siguro, parang Gaetano. Kasi paikot-ikot yan kahit kagabi. Mga first aider nila. Lumindol nga pala kagabi, 7.6. Pero sa Hokkaido naman yata yung epicenter niya. Pero ang lakas pa rin. Nakasandal ako kahapon. Tapos akala ko nahihilo lang ako. Yun pala, talagang lumilindol na. Bigla na lang doon sa news. Nag-pop up. Lahat ng mga videos na nung nangyaring lindol. Hindi ka na matatakot kasi normal naman siya dito sa Japan. Pero kung sa Pilipinas yun, malamang naglabasan yung mga tao. Kasi na parang normal na lang. So, samahan nyo ako ulit mamaya. Ikot tayo. So, kung pwede pa natin puntahan. Let's go! So marami nga nalilito kung paano mag-commute dito sa Tokyo. Pero today, ipapakita ko sa inyo na kayang-kaya nyo to nang walang stress. Andito tayo ngayon sa Kinshicho Station. So, one step, pagpasok nyo ng station, huwag kayong mataranta sa dami ng signs. Hanapin nyo lang ang kulay dilaw. Yan yung JR Chusobu Line. So, quick tip, siguraduhin may laman ng inyong sumika o Pasmo card para tap and go lang. Walang hinto, walang pila sa ticket machine. So nandito tayo ngayon sa platform bound for Shinjuku and Mitaka dapat ang nakasulat. 3 stops lang to guys. Ryogoku, Asakobashi at boom, andun na kayo sa Akihabara. Wala pang 10 minuto ang biyahe. Tara, samahan nyo ako. Let's go! So eto na nga yung tren na sasakyan natin. Kapit lang. Parang Pilipinas lang din to yung MRT natin dyan. Napakadali. At di na kaya mahihirapan. Dito na tayo sa Akihabara. Ikot muna tayo dito at titingin tayo ng mga camera. Nakapila sila. Meron tayo pumila. Dito muna tayo. Itsura niya dito.
Ganda, no? Ayos, no? Tara, pabayin natin. Station group. So, ito yung sinasabi ko na nangyari. Bigla akong magkakaroon ng Zoom meet. Pwede ka dyan. Mag-laptop. So, maganda kung may ganyan sa Pilipinas. No? So, andito tayo ngayon sa Akihabara. Tingin tayo mamaya ng camera. Ayun yung trend, no? Dito tayo sa Yodobashi, Akiba. Siyempre, bilang mayabang tayo. Hindi nagdadakit ang pakalokan. Hindi naman sobrang lapit. Pag umihip lang yung hangin, ang lamig pala talaga. Si nanay nga, kinakaya eh. Diba? Ayos din. Pero, taglagas, literal. Ayan. So, ikot-ikot muna tayo. Mamaya tayo ulit mag-video. Para ma-enjoy natin yung lugar. Let's go! Akihabara. Hanap tayo ng camera. So, nandito tayo ngayon sa sa mga camera. Tingin tayo. Ito yung hinahanap natin kanina. Yung Sony 7 Alpha 7 III. Hanapin lang natin. Ito yung Alpha eh. Okay. Nasa event natin natin. If you have any questions, please feel free to ask. Kasi yung may ano to? 366 na yan. And enjoy your shopping experience at Yodobashi Camera. Ang ganda dito. Yan sila. Ito. Alpha 7 III. Watches, beauty appliances, and cosmetics are on the third floor. Grabe. Audio equipment, Mananawa ka kakatingin. Pero syempre, household appliances are on the kung ano yung pinunta natin, yun yung kukuhanin and natin. games are on the sixth floor. Ayun no, Some shopping, Alpha 7 III. Ito, all goods kasi ito eh. Kaya di ko mahawakan yung ano natin check yan. Check muna tayo. Grabe, ang daming units dito na pwede nating i-test. Hawakan mo, i-click at tignan kung swak sa kamay mo. Hanap tayo ng stop para magtanong.
Pero tip lang guys, no, bago kayo bumili, siguraduhin nating international version ang makukuha natin para English ang menu. Kasi mahirap gamitin yan sa Pilipinas kung Japanese yung sulat, di ba? Tip lang yun. Pero makakatulong yan sa inyo. Sobrang dami talaga, nakakalula. Kasi isipin nyo, ito yung meka ng electronics, ang Akihabara. Kaya kung camera ang hanap mo, dito ka hindi mauubusan ng options. Let's go! So kung gusto mo balikan yung mga dating version ng mga Digicam, andito meron pa rin sila. Kaya hindi ka magsasawa kung talagang hilig mo ang camera, punta ka na dito. Diba? So yun nga, grabe, hindi na natin napigilan. Hinawakan na natin to, sinukat natin, at saktong-sakto sa grip natin. Syempre, I love Sony cameras talaga. So titignan lang natin kung meron silang stock. Kung gusto natin yung Sony Alpha 7 III. So yun yung gusto natin talaga kasi na-test natin yun. Meron ako kaibigan na may ganun. So yun talaga yun din yung pasok kasi sa budget natin. So eto siya, eto yung Alpha 7. Ay nako, gastos is real. Let's go. Eto nga pala yung mga bagong model nila, Alpha 7, 4, 5. So meron na mga bagong version to, pero syempre doon tayo sa gamay na natin, kabisado na natin kung paano gamitin. Saka nag-research na rin tayo, inaral natin kung ano yung benefits pag ito yung binili natin. Syempre, pasok din talaga sa budget. Kaya doon tayo, wag natin pilitin para hindi tayo mag-skyflex pagdating sa Pinas, diba? So yung mga presyong makikita nyo nga pala tulad yung 200,000, 300,000, ito 199,500. Divide nyo lang by 3 siguro para mabilis kayo kapag estimate kung magkano siya in peso. Tulad nito 473, so parang mga 130. Yun yung presyo niya para hindi kayo mahirapan. Kasi syempre pag kinonvert nyo, unang tingin kala nyo napakamahal. Pero syempre Japan to, mura yung mga gadgets dito, saka advanced talaga siya. Meron na ditong 581 siya. So sa Pilipinas di pa siya nilalabas. I think kasi may mga pinuntahan akong camera store, wala sila niyan. Ito yung presyo ng mga entry level nila. Yung entry level nila maganda rin na rin yung quality. Di ka na rin magsisisi, diba? Medyo sinisipon ako, sobrang lamig talaga. So yun, bago kayo bumili, pag-isipan nyo mabuti, tapos i-research nyo para di kayo magsisi, diba? So ayun eto na nga yung nabili natin. I-review na lang natin pagbalik natin ng Pilipinas. Ang importante, hindi tayo uuwing bigo. Yeah.